Ping Lacson, natagpuang nauutal. Hindi po kayo interesado sa isang bagay na napaka-importante sa ating bansa? Hanggang ngayon, hindi ma-drawing ang West Philippine Sea. Hindi kayo interesado? Hindi po ako rin interesado sa sinasabi ninyo. Maring hindi po kayo Sabi ni Marcoleta, kung ako lang ang chairman ng Blue Ribbon Committee, ay hindi ko po igagalang ang interparliamentary courtesy. Hinding-hindi ka po magiging chairman ng Blue Ribbon Committee, Senator Marcoleta. Hanggat gusto mong imbestigahan ang 18X Marine, gusto mong imbestigahan ang mali-maleta ng pera, gusto mong imbestigahan si Martin Romualdez, at gusto mong malaman kung sino ang punot dulo ng korupsyon. Interparliamentary courtesy, yan ang dahilan ng chairman ng Blue Ribbon Committee kung bakit ayaw dalhin ang investigasyon dyan sa Senado kay Martin Romualdez. Pero bago yan, panuorin muna natin ang tunggal yan ng dalawang senador. Kanino ka? Doon ka sa nagkanda bulol-bulol o doon ka sa buo ang kumpiyansa sa sarili? Para tumanggi na ipatawag kung sino man yung resource person. Eh nagpadala nga siya ng surprise witness, siya lang nakakaalam eh. Hindi ko po inawat eh. Mr. President. No, sandali po, hindi pa ako tapos. At nung hinanap kong pilit, pinagtanong ko yung mga addresses, lahat ng mga kakilala ni Gutesa. At inalam po namin sa pamamagitan ng CCTV footage, baka naman merong sumalubong o merong kasama na pwede natin matunton kung nasaan si Gutesa. Ganun po kasi ang aking pagnanais na talagang get to the bottom of this issue. Pero bigla po nawala eh. Ano po magagawa ko? Mr. President, wala nga pong nakasulat doon sa transcript tungkol nga po doon sa binanggit niya sa plenary na pangalang Adrian Bersamin. Eh paano nga pong mababanggit doon, Mr. President? Hindi nga niya pinatawag eh. Samantalang dapat niyang ipatawag, siya mismo ang nag-highlight. Isipin po ninyo, nagawa po ni Senator Lacson na isama sa plenary debates ng ating 2026 budget. Ganun ka-importante ang bahagi na yun, Mr. President. Hindi ba dapat ipinahayag mo yun eh. Malaking bagay yun. Ibinulgar mo pa nga eh. There are 2 public officials I will reveal this morning. Ganun lang. Ba't hindi mo pinatawag? Kung pinatawag mo yun, malinaw na malinaw, nalagay sana sa transcript. Ganun lang naman ang ibig sabihin eh. Sa mga tweet, iniwasan po, Mr. President, para hindi malagay sa transcript. Pagkatapos ikakatwiran po ninyo. Eh kung nasa transcript, di sana pinatawag ko. Baliktad po ang ginawa ninyo, Mr. President. Katulad din po sa 30 na streets of South Ports. Ilan po yung binanggit ng mga tao doon? Hindi ko po sinasabing totoo yun. Pero for purposes of the inquiry and investigation, kung talagang ganun, kalawak ang inyong pananaw. Dahil pati nga po yung pagpunta ni Gutesa, pati CCTV po pinakita ninyo. And dami po sana ng pagkakataon na nakita sana lahat ng mga binanggit ni Saldico na mga ginamit na sasakyan. Makikita doon sa pagitan ng alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Tawagin natin yung kung sino man yung security agency doon. Pero hindi po ninyo ginawa eh. Pero sasabihin po natin, you wanted to emphasize one point. Kung nasaan ang ebidensya, ay talagang pupuntahan natin. Kayo po ang inconsistent eh. Pagkatapos ako sasabihin ninyong inconsistent. Ang dami po eh. Nakiusap ako na, sabi nga natin, ang dami pong tumuturo sa pangalan ni Martin Romualdez. Inimbita po ninyo, hindi dumating. Nakiusap ako, naimbitahan uli. Ang sabi po ninyo sa pamagitan ng inyong interview, eh kung pupunta siya rito, welcome. Kung hindi siya pupunta, wala tayong magagawa because of interparliamentary courtesy. Mr. President, hindi po karaniwang pagnanakaw ang nangyari sa kasaysayan ng ating bansa. Hindi po ba ninyo naiisip, mismong kabangbayan ang tumagilid, pagkatapos magtatago kayo sa prinsipyo o doktrina ng interparliamentary courtesy? Kung ako po ang chairman ng Blue Ribbon Committee, Mr. Chair, Mr. President, hindi ko po igagalang interparliamentary immunity sapagkat ang pinag-uusapan dito interest ng mamamayan. Huwag po tayong magtago kung saan-saan. Sinabi po ninyo, Mr. President, Senator Lacson, yung Apostille Convention. Hindi pa pinahayag po ninyo sa isang pag-i-interview ninyo na kung si Saldico lamang ay makakuha ng isang subscribe statement, kahit sa Zoom lang, ipatatawag namin siya. Something between the chairman of the Foreign Relations Committee and the gentleman from Tarlac and Pampanga, Mr. President. Hindi po, tinatanong ko po kayo. No, kasi, I don't know Administrative Order number 229. Oh, hindi po ninyo alam, sasabihin ko sa inyo. I don't Ulitin need to ko. know, Mr. President. I'm not interested. Hindi po kayo interesado sa isang bagay na napaka-importante sa ating bansa? Hanggang ngayon, hindi ma-drawing ang West Philippine Sea. Hindi kayo interesado?
Hindi po ako rin interesado sa sinasabi ninyo. Maring hindi po kayo sinasabi interesado sa Kasi, sinasabi ko. no, Ngunit this is- ang sasabihin ko, interesado ang buong Pilipinas sapagkat ito, dito nakasalalay po kung sino nagsasabi ng totoo. So ayaw po ninyong malaman ng totoo, Ginoong Lacson? Kasi po, Mr. President, ang ipapalabas na naman niya, yung China, may karapatan dyan sa lugar na yan. Kaya ayoko na po marinig kasi ilang beses na po natin narinig yan, medyo masakit na sa tenga eh. Alam po Kaya ninyo, sinasabi ko po, ayoko alam na po ninyo, marinig Mr. kung President, nanggagaling sa kanya, Mr. President. si Senator Lacson po ay, ang pagkakaalam ko, isang magaling na investigador. Eh ngayon po pala yung manghuhula na. Paano po niya nahulaan? Ang sasabihin ko ay, The debate is going into Yeah. motives and all of that. So, motu proprio, the presiding officer declares a session. Sa mga hindi nakakaalam, ano nga ba ang interparliamentary courtesy? Importante kasi na maintindihan natin ito para maunawaan natin kung bakit ayaw nilang dalhin ang investigasyon kay Martin Romualdez diyan sa Senado. Naaayon nga ba ito sa batas? Pwede ba itong baliin? Ang interparliamentary courtesy ay kaugalian o tradisyon lang sa pagitan ng House of Representatives of the Philippines at Senate of the Philippines. Hindi ito malinaw na nakasulat sa batas sa 1987 Constitution of the Philippines. Sa simpleng paliwanag, karaniwang hindi ipinapatawag ng isang kapulungan ang miyembro ng kabilang kapulungan para imbestigahan. Halimbawa, kung senador ang iimbestigahan, ang Senado mismo ang mas inaasahang mag-iimbestiga. Kung kongresista, House ang gagawa ng investigasyon. Ito ay tradisyon o courtesy lamang, hindi ito mahigpit na batas. Ano naman ang ibig sabihin ni Marcoleta na hindi niya igagalang ang interparliamentary courtesy kung siya ang chairman ng Blue Ribbon Committee? Ibig niyang sabihin, kahit senador o miyembro ng kabilang kapulungan ang sangkot, maaari pa rin niya itong ipatawag o imbestigahan. Hindi siya magpapapigil sa tradisyong iyon kung sa tingin niya ay kailangan ang investigasyon. So, pwedeng baliin ito dahil ito ay isang tradisyon lang. Kaya walang masama sa sinabi ni Marcoleta na kung siya ang chairman ng Blue Ribbon Committee ay hindi niya ito igagalang. Lalo pa at hindi din naman kumikilos ang Congress para gumawa ng investigasyon. At sa huli, kung ang interparliamentary courtesy ay isang tradisyon lamang at hindi batas, hindi ito dapat gawing panangga para iwasan ang investigasyon. Ang tunay na tanong ngayon ay hindi kung igagalang ba ang courtesy, kundi kung handa bang ilabas ang buong katotohanan dahil sa usapin ng korupsyon at pananagutan sa publiko. Mas mahalaga ang transparency kaysa sa tradisyon. Kung may dapat imbestigahan, dapat itong harapin kahit sino pa ang pangalan na lumabas. Dadula in Action TV here. Thank you so much for watching. Peace out.